Magandang araw sa inyo, mga kababayan. Heto na naman tayo sa pinakabagong balita sa umiinit na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Kagabi, pang-apat na beses nang nag-blackout ang Tehran nang umatake ang Israeli Air Force sa tinaguriang Operation Night Falcon. Ilang F-35 stealth jets at mga Harop suicide drones ang halos sabay-sabay bumulusok sa himpapawid ng Iran, binulaga ang mga missile silo ng IRGC sa Isfahan at pati na ang transmission tower ng IRIB State TV habang naka-live pa ang kanilang newscast. Sabi ng The Times of Israel, kontrolado na raw ng Tel Aviv ang airspace sa loob mismo ng Iran. Full aerial superiority ang deklarasyon nila. Dulot nito, nag-unahan sa pagtakbo papasok ng mga underground metro station ang libo-libong taga-Tehran. Halos puno ng takot at kaba ang bawat hagod ng sirena. Umabot na sa 224 ang kumpirmadong nasawi sa Iran simula nang sumiklab ang bakbakan. 9% dito ay mga sibilyan. Hindi pa tapos ang paghahanap ng mga survivor, bumawi naman ang Iran kaninang madaling araw. Bandang alas 4, mahigit 80 Fateh ballistic missiles, 110 pang mas malakas na bersyon, at 120 Shahed suicide drones ang sabay-sabay na tumawid patungong Israel. Tinamaan sila ng Iron Dome, Arrow 3 at US Patriot batteries. Karamihan na harang pero may ilang nakalusot at sumabog sa Ramat Gan at Beersheba. Sa kabuuan, 24 na katao na ang nawalan ng buhay sa panig ng Israel mula sa sunod-sunod na opensiba. Sa Haifa, 2 ang gusaling bumigay. Sa Tel Aviv naman, live na nakita sa social media ang apoy na umabot ng lampas 3 palapag matapos tamaan ng piraso ng drone ang isang diesel depot. Ayon sa Jerusalem Post, 11 ang nadagdag na patay nitong madaling araw, karamihan naipit sa gumuhong parking structure at naiulat na mahigit 400 ang sugatan sa buong bansa. Balikan natin ang nangyari kahapon, June 16, matapos ilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion 2. Ang pagwasak sa 3 underground centrifuge halls sa Natanz at paghampas sa IRGC Quds Force Barracks sa Tehran, nagpaulan naman ang Iran ng humigit kumulang 200 missiles sa loob ng 5 oras. Sabi ng AP, 8 agad ang namatay at 12 na ang sugatan sa unang salvo. Makalipas lang ang ilang minuto, hinataw ng Israel ang gusali ng state-run TV kaya putol bigla ang on-air broadcast. Habang tambakan ng bala at bomba ang magkabilang panig, nagtipon kahapon ang United Nations Security Council. Pero deadlock din ang inabot matapos iveto ng Russia at China ang US-France-UK ceasefire draft. Sa gitna ng tensyon, nag-tweet si US President Donald Trump, Iran could have had a deal. Now they're playing with fire. Sabay babala na lahat ng opsyon bukas sakaling may tamaang US asset sa Gulf. Dahil dito, nananatiling Level 4 ang travel advisory ng DFA sa Iran at Level 3 naman sa mainland Israel. Iniulat ng Manila Standard na naka-standby na ang mga migrant workers offices sa buong gitnang silangan para sa posibleng repatriation. May 4 na Pilipino ring nasugatan sa Rehovot matapos tamaan ng missile. Ligtas na silang ginagamot sa ospital. Habang sinusulat ko ito, may 24 hours na ultimatum si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kapag may isa pang missile na tumama sa civilian center, wawasakin daw niya ang command bunker sa sentro ng Tehran. Hindi nagpapahuli ang Iranian Revolutionary Guard, isang bomba pa, isasara namin ang Strait of Hormuz, ang mariing banta nila. Sa gitna ng lahat ng ito, umiiyak ang mga bata sa hagulgol ng sirena, nag-uunahang maghanap ng gamot ang mga ina at tayong nakatanaw mula sa malayo ay damang-dama ang tensyong parang mitya na pwedeng sumabog anumang oras.